Hi guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Andito tayo sa ginagawang duck house sa Amor Duck Farm. So magbibigay tayo ngayon ng update. At ayan, so nung nakaraang bisita natin dito ay nasa mga 30 to 40% yung nagawa. Ngayon nasa mga 80 to 70%. Ayan, kung makikita nyo sa likod natin. So, ngayon ibibigay ko po sa inyo yung detalye at yung i-explain natin yung mga details ng duck house. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel natin, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para ma-update ka sa mga bago nating uploads. So, ayan guys. Ang sukat pala nito guys ay 28 feet by 72 feet. So, 10 feet. 10 feet dito. At 8 feet. So, ang 8 feet ay ang hanger portion patungo doon. Pahaba. At ang lapag naman ay 20 feet. So, hanggang doon na din. So, ito yung sitwasyon. Dito yung hagdanan. At i-close yan dito guys. Meron yang harang. Dito yung pangalawang hagdanan. Ayan. So, ganito guys. Yung hagdanan. Ang mayari. Wow, gulay. Ayan, gabi. Ayan guys. So, ayan guys, yung sitwasyon ng hagdanan. So, dapat talaga ay yung hindi masyadong mahirapan umakyat yung ating mga itik. Ayan, may harang sa gilid. Ayan, dito din. So, ganito lang. Sa ilalim, meron pa yung mga harang sa gilid. Sa ilalim. So, yan. So, dito, may harang. So, since ay talagang medyo rolling yung area, yung ginawa nila ay binaba nila ng mga 3 feet or 2 feet mahigit yung hanger portion. So ganito na yung forma. Ayan. At dito din ginanito nila para talagang mapababa yung roping dyan na portion. So ayan. So, mas pabor din kung ganyan yung style ng roping dyan para talaga yung mga kapag malakas ang ulan ay hindi talaga papasok yung mga ambon-ambon dito. Ayan. So, dyan ay mga yero na yan sa gilid. Ayan. So, isang buong box lang ito guys. Wala nang mga partition. Ayan. So talaga ang mga kahoy na ginamit ay mga germelina at saka iwan natin kung anong pangalan ng kahoy yan, yung red bayog. Ayan, bayog at saka germelina. So talagang mga kahoy na mga good lumber. At ang estimate pala guys na nagasto na nito nasa mga 120 to 140,000. So hindi pa kasama yung kahoy na meron kasing kulang diyan guys na kahoy kaya hindi pa nila nalagyan ng yero. So bumili pa sila ng kahoy. So hindi pa kasali sa 120,000 yung magasto diyan sa kahoy. So ayan. So siguro aabot ito ng kung matapos ito, aabot ito ng mga 200 or mga 160. Mga ganyan. So, capacity po of 700 maximum kung susundin talaga natin yung standard. So, since ay buuhan lang yung kulungan niya, ay plano niya ay lagyan daw niya ng mga at least 1,000 heads. So, ayan. So, ayan guys. So, babalik din tayo kapag tapos na ito. Talagang kung ready ng malagyan ng mga itik or ducklings
So, ayan. Dito, yung flooring ay talagang rolling. Ayan guys. At, ang unang building ni Sir Oliver Amo. Ayan. So, katabi lang din. Dito. Ito ay mga 40 by 60 feet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 40 feet by 60 feet. At nilalagyan niya ng 1,000 heads. Ayan. So ito yung unang building niya. At ang edad ng itik na nilagay niya ay nasa mga running 10 months or 11 months old ba? So nakalimutan natin. At dito, ayan. So, excuse me po. Talagang napakataas ng roofing sa dito na banda. Ayan. Nasa mga 15 feet. Yan guys, oh. At ang nagagandahan ako ay sa ilalim ng hanger portion. Dito. Talagang ito yung ideal na forma sa ilalim ng hanger portion. Talagang nakabikat. At wala talagang agos talaga yung tubig na nandyan, no? So talagang napakaganda guys. Ayan. So nasa mga 80% na talaga. Ang kulang na lang yero dyan sa gilid. Dyan palibot. Ayan. So pwede nang lagyan ng mga itik. At ang plano ni Sir Oliver ay itik pateros 1,000 heads na ducklings. So ayan, naka-order na po siya. Ayan guys. So dito tayo sa may painuman banda. So talaga guys, oh. Ayan yung height. So nasa mga 7 feet, 8 feet mula sa ground. Ayan. So kawayan lang po yung ginamit niya dito sa harang sa mga tubigan. Ayan. So ito guys, ito ang napakaganda ay so talagang nakapatong lang para talagang pulido yung forma ng tubigan ng mga kahoy sa pagplaster. Yan guys. Ayan. At ang mga tirador ay ito pa rin. Pang 13 days na nila ngayon. Ayan. Sa? Dito?